si Marlon kay Mia. Matindi ang kanyang mga mata at nagsalita ng malalim. Ayaw mo bang mabuhay si Sarah? Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Mia. Para siyang sinaksak ng samurai. Mas mahalaga talaga si Sarah kay Marlon kaysa sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya talaga nais na magkasama sina Sarah at Marlon. Kailan lang si Zephyr ay patuloy na nakikipaglaban kay Marlon. Kailangan itong harapin si Zephyr habang pinoprotektahan si Sarah. Pakiramdam niya pagod na si Marlon sa nangyayari. Kung hindi dahil sa ari-arian ng mga Zuniga, baka gumawa na siya ng paraan para tapusin ang babaeng yon na labis na pinakakaingatan ni Marlon. Bia, itago mo na ang mga iniisip mong hindi nararapat. Si Sarah ay magiging asawa ko na. At kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda dahil sa kapabayaan mo, mananagot ka sa akin. Saka humakbang ang lalaki papalayo sa kanya. Nakatayo si Mia sa pasilyo. Ang buong puso niya ay puno ng kapaitan. Lahat ng pagsusumikap niya ay para sa lalaki. Ngunit sa puso nito, tanging ang babaeng iyon lang ang mahalaga. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at dahan-dahang lumapit sa harapan ng kwarto. Nilapitan niya ang walang malay na si Sarah. Nakahiga lang ito sa kama. Gusto niya itong patayin. Humawak siya ng baril at nanginginig ang mga kamay na itinutok iyon kay Sarah. Ngunit sa huli, tinalo ng pagmamahal niya kay Marlon ang galit na iyon. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay at itinago ang baril. Kahit hindi siya makapiling ni Marlon, handa siyang samahan ito sa buong buhay niya. Sundan ito kahit saan magpunta at tulungan itong matupad ang lahat ng kanyang mga pangarap. Pinunasan niya ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi mula sa mapupulan niyang mga mata. Tumawag ng bodyguard sa labas. Ihanda ang sasakyan! Iuuwi natin sa villa si Miss Loizaga! Si Sarah ay nakahiga sa kama at natatakot sa maaaring gawin ni Mia habang hawak nito ang baril. Ngunit sa huli, pinili ng babae na sumuko. Kaya ang katawan ni Sarah na tense ay nagrelax ng kusa. Nagkunwari lang siyang nawalan ng malay. Nagkunwari siya na galit, malungkot at nasasaktan. Ginawa niya ito upang maniwala si Marlon sa kanyang acting skills at upang mabilis na umalis si Marlon. Inutusan niya ang isang bodyguard ni Zephyr na magtanim ng bomba sa opisina nito. Mahina ang mga bantay doon dahil hindi man lang naharangan ang taong salarin sa pagsabog. Dapat na niyang malaman kung ano na ang nangyari sa kanyang ama ngayon. Nahihirapan din siya sa pag-arte. Inutusan ni Mia ang mga bodyguards na ipadala si Sarah sa villa ni Marlon. Hindi tinangkang buksan ni Sarah ang mga mata niya habang buong panahon na nagpapanggap na walang malay. At ngayon, papunta sila sa Alba de Garden, ang bahay ni Marlon. Nakatira na siya sa bahay na iyon ng ilang linggo, noong bagong dating pa lang siya sa Amerika. Dinala si Sarah sa ikalawang palapag ng tauhan na may buhat sa kanya. Nagtanong ang bodyguards kay Mia. Ma'am, saan po natin ihihiga si Miss Loizaga? Sa kwarto po ba ni Presidente Alba? Nag-atubili si Mia saglit at tumanggi. Wag na, dalhin na lang siya sa dati niyang kwarto. Ang kanyang dating kwarto ay katabi ng kwarto ni Marlon. Ayaw aminin ni Mia na hindi niya nais na magkasama sina Sarah at Marlon sa parehong kwarto. Baka kung ano pang kababalaghan ang maganap. Itsura pa lang ng babaeng ito, magaling ng gumapang. Matapos magawa ang lahat ng ito, ipinatawag ni Mia ang doktor upang magbigay ng gamot kay Sarah. At pagkatapos ay bumalik siya sa kumpanya upang tulungan si Marlon. Si Sarah na lang ang naiwan sa kwarto. Nagdadasal siya na wala ng tao at dahan-dahang binuksan ang mga mata. Nang makita niyang walang sino man ang nasa paligid, nakahinga siya ng maluwag at inilabas ang kanyang cellphone na puno ng mga hindi nababasang mensahe. Ang una ay tungkol kay Rogelio na ipinadala ni Vincent sa kanya na dinukot ni Zephyr. Nang umpisahan na ang kanilang plano, hindi siya naglakas ng loob na kontakan si Vincent para iwas bulilyaso. Ngayon pa lang niya ito makakausap sa telepono. Anong nangyari? Binaril ba ni Zephyr ang tatay ko? Ito ang pinaka-nakakatakot na balita para sa kanya. Talagang ikinabahala niya ito. Ngunit hindi ito tugma sa estilo ni Zephyr sa ganoon base sa kwento ni Marlon. Nagpaparusa ito ng mga tao, subalit yung mga may laban pa talaga. Hindi pa ganap na naniwala sa sinabi sa kanya ni Marlon. Alam niyang hindi iyon magagawa ni Zephyr. Sumagot si Vincent sa kanya. Hindi, nagpapanggap lang siya. Ginawa niya yun para makita ni Mia na talagang pinaputukan ni Zephyr ang tatay mo upang hindi ito lubusang lumabas kung saan man ito nagtatago. Biglang nakahinga ng maluwag si Sarah. Mabuti na lang at pagpapanggap lang pala iyon. Halos magka-cardiac arrest siya sa takot. Alam niyang hindi iyon gagawin ni Zephyr. May tiwala siya sa lalaki. Subalit sana, hindi na ito nakailam dahil madadamay lang ito sa kanyang mga ginagawa. Nagpatuloy si Vincent.
Katatapos lang, nagpadala si Ariston ng mensahe na naabutan sila ni Zephyr habang sinasagip nila ang tatay mo. Biglang nakaisip si Ariston at sinabi kay Zephyr na ikaw ang nagplano na sagipin si Rogelio mula kay Marlon. Kaya binigyan niya ang tatay mo ng gamot na pagpapatigil ng puso nito at sinabi niyang dadalhin niya si Rogelio sa isang sanatorium sa Pilipinas mamaya. Sinabi ito ni Vincent upang masabi kay Sarah ang lahat ng kaganapan. Nagtanong muli si Sarah, "Hindi ka ba nabisto?" "Hindi, matalino si Ariston." Si Ariston ang pangunahing bodyguard at pinagkakatiwalaang tao ni Vincent na hinasa niya sa mga nakaraang taon. "Nakakapanghinayang na hindi ako makapunta na personal sa Amerika. Kung hindi sana naging ganito kakomplikado ang mga bagay." Kung naroon lamang siya sa Amerika upang mamuno, tiyak na hindi ito natuklasan ni Zephyr at naialis nila si Rogelio doon ng maayos. Ngunit ngayon, nabunyag na ang bagay na ito at nasa mga kamay na ni Zephyr ang matanda. Sinabi ni Vincent sa kanya, "Sarah, nasa mga kamay na ni Zephyr ang tatay mo ngayon. Mag-isip ka kung paano mo ito ipapaliwanag sa kanya." Sumakit ang ulo niya. Ayaw na sana niyang madamay si Zephyr sa kaguluhan nila ni Marlon dahil may sarili itong laban na ginagawa laban sa lalaking iyon. Lalo siya nagdalawang isip kung sasama ito pauwi sa Pilipinas. Baka magkaroon ng gera at madamay na naman ang De Vera Group. Ayaw niyang mapahamak si Zephyr, saka ang mga pinaghirapan nito. Nagpatuloy si Vincent. "May isa pang masamang balita. Maghanda ka." "Anong masamang balita?" Kumabog ang kanyang dibdib nang marinig iyon. "Nalaman ni Zephyr mula kay Ariston na plano mong dalhin ang tatay mo sa isang sanatorium sa Pilipinas. Nag-umpisa na siyang maghanda. Maaaring ngayong gabi padadala na ang tatay mo pabalik ng bansa." Kinabahan siya. Halos mabaliw siya sa loob. Paano naging ganito kakomplikado ang mga bagay? Bakit bumalik pa si Zephyr kung kailan smooth na ang plano niya? Nais niya lang dalhin sa Quebec ang lola niya at ang tatay niya. Tapos uuwi siya upang makasama si Zephyr. At kapag bumalik sa lalaki, tapos kapag maayos na ito, ipapakilala na niya si Lloyd. Nais niyang maging maayos ang mental issue nito. Ang gusto niya ay okay na si Zephyr kapag nakilala ng kanilang anak. Kakaligtas lang ng tatay niya mula kay Marlon. Subalit ngayon naman ay nasa kustudiya ito ni Zephyr, na malamang ay naghahanda na ng eroplano upang maibalik ito sa Pilipinas. Iyon daw ang plano ni Zephyr ayon kay Ariston. Paano niya malalagpasan ang alalahaning ito? Paano niya mailalayo ang tatay niya kay Zephyr? Gayong ito naman ang may dala sa matanda. Hanggang maaari, ayaw niyang makita ito ni Zephyr dahil ito ang may kasalanan sa pagkamatay ng tatay ng lalaki. Ngunit ang pagkakataon ay sadyang mapaglaro. Kung ano ang ayaw niyang mangyari, iyon ang nangyayari. Napakalalim ng iniisip niya hanggang sa halos sumabog ang kanyang utak. Pagkababa ng telepono, kinagat niya ang labi at pinag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Habang nag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya, nakita niyang si Zephyr ang tumatawag. Gumawa si Zephyr ng kabalbalan sa plano ni Marlon, kaya alam nito na maaari na silang magkausap ng ligtas. Pinisil ni Sarah ang kanyang sentido at malalim na huminga bago sinagot ang telepono. "Nasaan ka ngayon?" Tanong ni Zephyr matapos niyang sagutin ang tawag. Walang emosyon ng boses nito, kaya't mahirap hulaan ang nararamdaman ng lalaki. Pinigilan ni Sarah ang kanyang sarili at sumagot. "Dinala ako ng mga tauhan ni Marlon sa kanyang bahay." Ngumisi si Zephyr. "Sa kanyang villa? Maghintay ka lang dyan." Nang marinig ang tono ng boses ng lalaki, naramdaman ni Sarah na may mali. Nabigla siya at agad nagtanong, "Anong balak mong gawin?" "Siyempre, ililigtas kita." Tumawa ng mahina si Zephyr at ibinaba ang telepono. Tila nawawala na ito sa katinuan. Nag-uumpisa na namang mabaliw si Zephyr. Labis niyang sinisisi ang kanyang sarili na siya ang may kagagawan kung bakit nagkaganito ang lalaki. Kasalanan niya ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang balak nito, kaya wala siyang nagawa kundi maghintay ng matiwasay. Habang naghihintay, tumayo si Sarah at napansin na ang kwarto na tinutuluyan niya noon ay ibang-iba na. Napuno ito ng mga gamit pambata. Para sa lalaki at babae. Paano naging baby room ang kwartong ito? Napaisip si Sarah ng isang saglit at mas lalo siyang kinalabutan nang mapagtanto ang posibilidad. Si Marlon ang naghanda nito. Plano ba nitong magkaroon sila ng anak? Nagulat siya. Tumayo siya mula sa kama at nakita niyang puno rin ang kwarto ng mga gamit pambabae, tulad ng mga bag, damit at sapatos. Napansin niya na karamihan sa mga damit at bag ay may mga disenyo niya. Inipon lahat ni Marlon ang mga damit at bag na dinisenyo niya na para bang nangongolekta ng selyo. Ano ba talaga ang balak nito? Nakakatakot at tila may pagka-perverted ang dating. Tama ang sinabi ni Vincent.
Pervert ang lalaki. Paglabas niya ng kwarto, walang tao sa ikalawang palapag. Habang dumaraan siya sa isang kwarto, huminto siya at tumitig ng malalim sa pinto. Dito siya tumira 4 na taon na ang nakararaan. Ang kwartong ito ang opisina ni Marlon. Habang inaalala niya kung paano siya ginamit ni Marlon upang saktan si Zephyr, 4 na taon na nakalilipas, para bang may tinik na tumusok sa kanyang puso. Ginamit siya ni Marlon noon upang saktan si Zephyr at halos masira ang buhay nito. Ngayon, hindi ba nararapat lamang na turuan din niya ito ng leksyon ng lalaking yun? Bayaran ang sakit na dinanas ni Zephyr? Habang iniisip ito, itinaas niya ang kanyang paa at nagpatuloy sa paglalakad. Sa isang twist ng kanyang kamay, binuksan niya ang pinto ng opisina. Hindi nakalak ang pinto ng opisina. Medyo nagulat si Sarah. Bahagya siyang yumuko at tahimik na pumasok sa loob. Simple lang ang ekstruktura ng opisina, isang mahaba at malapad na mesa at isang malaking safe sa tabi nito. Napako ang tingin ni Sarah sa safe. Lumapit siya at sinubukang hawakan ito. Ngunit naisip niya ang isang bagay. Binalutan niya ng tela ang kanyang kamay bago ito buksan. Tulad ng inaasahan, may password ang safe. Naisip ni Sarah ang password at unang nilagay ang birthday ng lalaki. Mali ang password. Inilagay naman niya ang sarili niyang birthday, ngunit mali pa rin. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Paalis na sana siya nang mapansin niya ang isang copybook sa mesa na may nakasulat na XX Country's New Energy Project. Aabutin na sana niya ito upang buksan nang marinig niya ang boses ng kasambahay mula sa labas. Miss Loizaga! May sunog! May sunog! Nasa opisina pa siya ni Marlon. Nang marinig niya ang mga tawag na iyon, nag-iba ang ekspresyon niya. Agad niyang binitiwan ng copybook at lumabas ng opisina. Paglabas niya, nakita niya ang kasambahay na paakyat, habol ang hininga. Maputla ito at nanginginig sa takot. Agad siyang nagtanong, "Bakit? Anong nangyayari?" "Miss Loizaga, nasusunog ang villa. Bilisan na natin lumikas na tayo." Hindi na nagdalawang isip ang kasambahay. Hinawakan siya at hinila pababa ng hagdan. Hindi na tumutol si Sarah at sumunod na lamang dito. Nasusunog ang villa. Si Zephyr kaya ang may kagagawa nito? Hinatak siya pababa ng hagdan ng kasambahay at nakita niya si Mauricio Alba na inilalabas mula sa basement. Magulo ang buhok nito at nagsasalita ng walang katuturan. "Mali ako. Talaga namang mali ako, Marlon. Pakawalan mo na ako." Bigla itong lumuhod sa lupa, umiiyak at sumisigaw. Saglit na tiningnan ni Sarah ang matanda at nakita niyang tinutulungan ito ng isang kasambahay habang nagsasabi ng mabilisan. "Miss Loizaga, nababaliw ng matanda. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi niya. Lumayo ka." Alam ni Sarah kung bakit naging ganito si Mauricio Alba. Dahil ito kay Marlon. Ngunit kailangan niya magkunwari na wala siyang alam, kaya sinabi niya na may halong awa. Paano naging ganito si Mr. Alba? Hindi na maganda ang lagay ng pag-iisip niya nitong mga nakaraang taon. Palagi siyang nananakit ng tao ng walang dahilan. Kailangan naming ikulong siya upang maiwasan ang gulo at masaktan ng iba. Paliwanag ng kasambahay, habang sumenya sa iba para dalhin si Mr. Alba palayo. Dinala ito ng 2 bodyguards. Hindi na ito nanlaban, ngunit patuloy na sumisigaw. "Vincent! Iligtas mo ako, Vincent! Iligtas mo ang tatay mo!" Sigaw niya ang pangalan ng kanyang panganay na anak. Marahil ay pinagsisisihan na ang nagawa niya rito. Nakaramdam ng kaunting awa si Sarah, ngunit sumunod na lamang siya sa kasambahay palabas ng villa. Pagkarating nila sa labas, dumating na si Marlon. Mukhang nagmamadali ito. Halatang pansamantala lang na bumalik. Nang makita siya, agad nitong hinawakan ng kanyang kamay at sinuri kung may sugat. "Sarah, nasusunog ang villa. Ayos ka lang ba?" Nasa isang meeting pa si Marlon nang makatanggap ng tawag mula sa bahay tungkol sa sunog sa villa. Naalala niya ang walang mali na si Sarah, kaya't natakot siya at agad iniwan ang meeting para bumalik. Halos maubos na ang lakas niya ngayon. Kailangan niyang asikasuhin ang kumpanya at alagaan si Sarah. Eksaktong tulad ng sitwasyon ni Zephyr 4 na taon nang nakalilipas. Doon kinailangan ni Zephyr na panatilihin ang katatagan ni LV, protektahan si Sarah at asikasuhin ang mga gawain ng kumpanya. Sa panahong iyon, si Marlon ang nasa likod ng lahat ng plano upang pabagsakin si Zephyr. Ngayon, binalikan siya ni Zephyr, ginagawang abala at pagod sa pakikipagsapalaran. Ito ang tinatawag na gantihan na walang katapusan. Sa kanyang puso, naisip ni Sarah ang lahat ng ito, ngunit hindi niya ipinakita sa kanyang muka. Mahina siyang nagsalita na may maputlang muka. "Ayos lang ako." Hindi niya nakakalimutan na siya ang nawala ng ama, kaya dapat niyang ipakita ang kahinaan at lungkot. Ganap na ganap dapat ang kanyang atake para hindi siya mahalata ni Marlon.
Kaninang nakita ko ang tatay mo. Bakit siya naging ganon? Walang emosyon ang naging sagot ni Marlon. Sobrang nag-alala siya nito nakaraang 2 taon. Palagi niyang iniisip na may gustong manakit sa kanya. Sinabi ng doktor na may schizophrenia siya at maaaring manakit ng tao kapag umatake ang sakit niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahina niyang tanong. Nagningning ang mga mata ni Marlon at sinabi, Sarah, hindi ko sinabi sa iyo dahil natatakot akong isipin mong mababa ako. Napandirihan mo ko dahil sa pagkakaroon ng ganitong klaseng ama. Magaling talaga siyang gumawa ng dahilan. Na-practice na niya ang tamang pag-arte sa mahabang panahon, pati mga pagbabago ng emosyon. Sa kanyang puso, napangisi si Sarah. Ngunit sinabi niya, paano ko magagawa yun? Kuya Marlon, napakabait mo sa akin. Paano kita hahamakin? Bakit kita pandidirihan? Hindi ko yun magagawa sa'yo. Buti naman kung ganon. Sabi ni Marlon habang hawak ang kanyang kamay. Ang palad niya'y malamig. Narinig ko sa katulong na may sunog sa villa. Natakot ako ng husto. Baka may masamang mangyari sa'yo. Mas gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng IV. Narinig ko may nagsisigawan sa labas tungkol sa sunog. Kaya lumabas ako at nakita kong papunta ang mga katulong mo sa taas upang sunduin ako. Walang ngiti pero halata pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Tumango si Marlon. Mabuti naman kung ganon. Sa may halong pagod sa kanyang mga mata, nagsalita si Sarah. Kuya Marlon, maaari ba akong bumalik sa bahay namin? Hindi pa gumagaling ang mata ni Lola. Gusto kong alagaan siya. Naisip ni Marlon na hindi naligtas sa kanyang tahanan ngayon, kaya pumayag siyang pauwiin si Sarah. Marahil si Zephyr ay may balak laban sa kanya, kaya mas ligtas si Sarah kung hindi siya kasama. Personal na hinatid niya si Sarah sa bahay nito. Hawak ang kamay nito habang pumapasok sila sa villa. Banayad niyang sinabing, kumain ka ng maayos sa bahay. Hindi ligtas sa labas ngayon. Huwag ka nang lumabas kung hindi kailangan. At kung makita mo si Zephyr, mag-ingat ka sa kanya. Baliw yun. Tumango si Sarah. Alam ko. Muling tininan ni Marlon si Sarah bago ito tuluyang pumasok sa bahay. Pagkalayo ni Sarah, ang lambing sa mukha ni Marlon ay naglaho at napalitan ng madilim na ekspresyon. Galit na galit siya. Pinasabog ni Zephyr ang opisina ng kumpanya niya at hindi niya ito palalampasin. Mia! Tinawagan niya ang kanyang assistant gamit ang malamig na tinig at nagtanong. Nung huling sinabi ko sa iyo na pasabugin ang sanatorium, kamusta nang nangyari? Si Alvi ay naiinis kay Sarah noon, kaya't siya ang pinili ni Marlon upang simulan ang plano. Ninais niyang tapusin ang matandang yon. Sa isang banda, ito ay para maipahayag ang galit ni Sarah. Sa kabilang banda naman, nais niyang palalimin ang hidwaan sa pagitan ni Sarah at ng pamilya de Vera. Nais niyang kay Sarah isisi ni Zephyr ang lahat. Sumagot si Mia. Noong huling pagkakataon, nagpadala ako ng mga tao doon, pero maraming tao sa paligid ng sanatorium. Hindi kami makalapit sa kwarto ni Elvie. Pero dahil sa nalaman niya may magtatanim ng bomba, natakot siya ng husto. Ayun, nahulog siya sa kama at namamaga ang kanyang mga tuhod. Kinailangan pa siyang i-x-ray kung may nabasag ng mga buto. Pumalakpak ang tenga ni Marlon at tumawa ng may halong kagalakan. Mukhang malapit na siyang mamatay. Di na siya talaga magtatagal. Tugon naman ni Mia. Kung ganon, wala nang dahilan para pang himasukan pa ang ina ni Zephyr. Upang hindi sayangan ang effort ng mga tauhan nila, nagbago ang mata ni Marlon at pinili niya magtakda ng bagong target. Bigyan mo ng problema si Cindy Sanchez. Ang mga taong pinipili ni Marlon ay mga tao na nagpasakit kay Sarah. Narinig niya ngayon ay katuwang ni Zephyr si Cindy, kaya nais niyang magdusa ito ng kaunti upang makita kung kaya pa rin magpatawa ni Zephyr at magbigay ng problema sa kanya. Bumuntong hininga si Marlon at nagtakda ng utos. Maghanap ng ilang tao na gagawa sa kanya ng masama. Kumuha ng mga litrato at dalhin sa akin. Opo. Matuwid na wika ni Mia. Pagkatapos umalis ni Marlon, agad tinawagan ni Sarah si Zephyr. Nakauwi na ako. Nakita ko. Sagot ni Zephyr habang nakatingin siya sa teleskopyo. Nakita ko ring hawak niya ang kamay mo. Nabigla si Sarah sa sinabi nito. Pero kinailangan niyang pakalmahin ng lalaki at kanyang sinabi. Pero hindi ako makakapunta sa iyo ngayon. Mas maraming bodyguards ngayon at lahat sila ay nakatingin sa akin. Pupunta na lang ako dyan. Sagot nito sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Kumagat siya sa labi at nagsabing, maghahanap ako ng dahilan para makapunta dyan. Huwag kang pupunta dito. Baka mapahama ka. Gusto siyang makita ni Zephyr. Marahil ay marami itong katanungan na nais masagot. Habang iniisip iyon, tumakbo siya patungo sa kwarto ng kanyang lola. Matapos tanggalin ang surveillance camera, ikinikwento niya sa kanyang lola ang lahat na nangyari ngayon araw.
Si Milagros ay may benda pa sa mata at nag-alala nang marinig ito. May nangyayaring hindi inaasahan sa plano natin ngayon. Si Rogelio ba ay kinidnap ni Zephyr? Opo. Tumango siya. Nakakaramdam na siya ng pagod sa mga nangyayari sa kanya. Hindi niya inaasahan na magkakaganito ang buhay niya. Ang nais niya lang ay masayang buhay. Subalit nagiging komplikado dahil sa mga taong humahad lang sa kanya mga plano. Kung kailan maisasaayos na niya ang lahat, pumasok naman sa eksena si Zephyr at nakailam sa kanyang diskarte. Kailangan niya tuloy magpalit ng plano. Nagsalita si Milagros. Sarah, huwag kang magpadalos-dalos. Sa mga ganitong kritikal na sandali, kailangan mong manatiling kalmado. Ang pinakamahalaga ngayon ay magtiwala sa iyo si Zephyr. Sa ganitong paraan lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na mailigtas si Rogelio. Sumunod ka lang sa kanya. Kung hindi, sa ibang lugar niya iuuwi ang iyong ama. Napabuntong hininga siya. Natatakot akong ipadala niya sa Pilipinas ang daddy ko. Baka doon pa may mangyaring hindi maganda sa kanya. Kung talagang ipadala ni Zephyr ang tatay mo pabalik ng Pilipinas, wala tayong magagawa kundi maghanap ng paraan para mailigtas siya roon. Sagot ni Milagros. Kumpara sa pagiging nagmamadali ni Sarah, nananatiling kalmado si Milagros. Sa edad niyang higit sa 80, nakaranas na siya ng iba't ibang pagsubok. Nagtanong siya, may paraan ka ba para magtiwala siya sa iyo ngayon? Nag-isip si Sarah sandali. Pagkatapos ay lumapit at bumulong ng ilang salita sa tenga ng kanyang lola. Tumango si Milagros. Anak, gawin mo na. Makikipagtulungan ako sa iyo. Pagkalipas ng 10 minuto, biglang nawala ng malay si Milagros. Nagsisisigaw si Sarah. Lola! Agad na binuksan ni Esther ang pinto at nakita si Milagros na nawala ng malay. Nagtanong siya, Senyorita, anong nangyari sa lola niyo? Tinitigan ni Sarah ng malamig si Esther. Tanga ka ba? Nahimatay hindi ba? Naiirita niyang sabi dito. Sa oras na sumigaw siya, agad na binuksan ni Esther ang pinto. Ibig sabihin, palagi nitong minomonitor at pinapakinggan ang kanilang pag-uusap. Lubos na nainis si Sarah sa babaeng ito. Ngunit nagkunwaring umiiyak at sinabing, nawala ng malay si Lola nang marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ni Daddy. Hindi, kailangan ko munang bumili ng gamot para kay Lola. Pinunasan ni Sarah ang kanyang luha at tumakbo palabas. Hindi siya pinigilan ni Esther, ngunit pinigilan siya ng bodyguard sa ibaba. Hinadlangan siya nito at sinabing, Madam, pasensya na. Sinabi ni Mr. Alba na delikado sa labas ngayon at hindi ka pinapayagan na lumabas. Naging malamig ang mukha ni Sarah at galit na sinabing, Ngayon ay may sakit ang lola ko. Hindi niyo ako pinapayagan na lumabas para bumili ng gamot? Kung may mangyari sa lola ko, kaya ba ninyong panagutan yan? Walang masabi ang bodyguard. Tinawagan niya si Marlon. Ang lalaki ay abala sa mga gawain ng grupo at labis na napapagod. Nang marinig na nawala ng malay si Milagros, nag-isip siya sandali bago ipag-utos sa bodyguard na payagan si Sarah na lumabas. Ngayon ay sobrang abala siya para mag-alala pa tungkol kay Sarah. Kaya nagmamadali si Sarah na sumakay sa kanyang sasakyan at nag-umpisang magmaneho. Nakailang ulit siyang nagpaikot-ikot upang matiyak na walang nakasunod sa kanya. Sa katuluyang nagtungo sa lugar na tinutuluyan ni Zephyr. Matapos iparada ang sasakyan sa loob ng bakuran, ramdam na ramdam niya ang pagod. Alam niyang si Zephyr ay nakaupo sa likod ng kurtina ng negos sa itaas, naghihintay sa kanya. Ngunit napakabigat ng kanyang pakiramdam at wala siyang lakas para pumasok at harapin ito. Kinakabahan siya ng sobra. Ang pagkakamaling nagagawa niya nitong nakaraan ay nagpapatong-patong na. Sa harap ni Zephyr, kailangan niya magsimula ng isa namang laban ng talino at tapang. Pakiramdam niya, hindi na niya kayang magpatuloy. Kaya tahimik na inilagay ang ulo sa manibela. Ngunit 5 minuto lang ang lumipas. Itinaas niya ang ulo niya. Inayos ang kanyang emosyon at lumabas ng sasakyan. Marami pa siyang kailangang asikasuhin. Hindi siya pwedeng magpatalo sa kalungkutan. Kaya bumaba na siya ng sasakyan, tuwid ang kanyang likod at nagsimulang maglakad papasok sa villa. Hakbang-hakbang lang para hindi siya bumuway. Tahimik ang unang palapag at walang tao. Pumunta siya sa ikatlong palapag at nagtungo sa kwarto ni Zephyr. Bago pumasok, huminga siya ng malalim sa pintuan. Pagbukas ng pinto, nakita niyang nakaupo ito sa harap ng wine cabinet. Hawak ang isang baso ng alak sa kanyang mga daliri. Nakatingin ito sa kanyang kamay na walang suot na singsing na diamante. Nang umalis si Zephyr, tinanggal ba ni Sarah ang singsing na iyon? Nakatayo ang babae sa pintuan at tinanggap ang pagsusuri ng lalaki. Pinilit niyang manatiling kalmado. Naglakad papunta kay Zephyr at nagtanong ng mahinahong tono. Bakit ka biglang bumalik sa Amerika? Kung hindi ako dumating,
Hindi ko sana nalaman na naging ganun kakahusay at marunong magplano. Sagot ni Zephyr. Ang tono ay mahirap tukuyin kung siya ba ay masaya o galit. Ang mga daliri ni Sarah ay kaunting nanginginig. Pinilit niyang kumalma, lumapit sa lalaki, kumuha ng baso ng alak, nagbuhos ng kaunti para sa sarili at uminom. Ito ay isang pagtatago ng kanyang nararamdaman. Ngunit isa rin itong paraan para magbigay ng lakas loob sa sarili. Ang mga mata ni Zephyr ay nakatutok sa mga daliri niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag tungkol dito? Hindi ba't alam mo na ang lahat? Sagot ni Sarah. Ang tatay ko ay minamanmanan ng mga tao ni Marlon. Ito lang ang paraan na naisip ko para mailigtas siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naguguluhang tanong ni Zephyr. May halong pagtatampo ang kanyang tinig. Ito ang pinaka-pinag-aalala niya para kay Sarah. Nang marinig niyang pumanaw na ang ama nito, ang kanyang puso ay nadurog sa isipin na baka labis na nalulungkot si Sarah. Alam niyang mahihirapan si Sarah ng husto at ang puso nito ay masasaktan. Nabalitaan kong pumanaw ng tatay mo, kaya nagtungo ako agad dito upang damayan ka. Kaya't nagmadali siyang lumipad patungong Amerika upang damayan ang babae at aliwin. Ngunit hindi inaasahan, lahat ng ito ay isang palabas lamang. Kung hindi siya dumating, marahil ay hindi niya nalaman na peke ang kamatayan ni Rogelio. Dahil sa mga sandaling iyon, talagang napakasakit ng pag-iyak ni Sarah. Ang paghikbi nito ay totoo. Nang maalala niya iyon, nagkaroon ng pagdududa. Pakiramdam niya, magaling na umarte si Sarah ngayon. At hindi niya malaman kung nagkukunwari lang ba ito o hindi. Kung pinagkakatiwalaan siya nito at nais itong iligtas si Rogelio, bakit hindi ito nagsabi sa kanya? Bakit hindi siya nito pinabayaan na tumulong? Wala ba itong tiwala sa kanyang kakayahan? Bakit ito nagsisinungaling sa kanya? Ano ba ang totoong damdamin nito? May hindi magandang pakiramdam si Zephyr. Palagi niyang nararamdaman na nagsisinungaling si Sarah sa kanya. Natatakot siya na sa wakas ay nais niyang magbigay ng tiwala. Ngunit ginagamit lang siya ng babaeng ito. Nang marinig ni Sarah ang mga salitang iyon mula kay Zephyr, labis siyang nagpanik. Ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa kanyang muka. Uminom siya ng alak at nagsabi, New energy plant sa bansang Ireland. Ano? Tanong ni Zephyr na hindi maintindihan. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa kanyang bag at sinabing, Ang proyekto na ito ay sinagawa ni Marlon kamakailan. Kung interesado ka, maaari mong ipacheck. Nang lumabas siya mula sa study room ni Marlon, naisip niyang bumalik at kunin ang dokumento. Nakatutok ang mga mata ni Zephyr sa dokumento at pagkatapos ng matagal na katahimikan, tinanong niya, Bakit mo ibinibigay sa akin to? 4 na taon na ang nakalipas. Ginamit ako ni Marlon para saktan ka at nararapat lang na makabawi ka sa kanya. Noong nakaraang taon, naglakbay si Marlon sa pagitan ng Ireland at Amerika. Batay sa kanya mga galaw, malamang na may tinatrabaho siya sa proyektong ito. Ngumiti ng bahagya si Zephyr. Hindi ka ba natatakot na saktan siya? Tapat na sinagot niya ang katanungan nito. Nasabi ko na sa iyo, ginamit lang ako ni Marlon at sinaktan ng pamilya ko. Nakita ko na ang tunay niyang muka. Ngayon, galit na ako sa kanya. Nais ko siyang lumubog at bumalik sa lusa kung saan siya nanggaling. Masyado siyang ambisosyo. Mula nang matuklasan ni Marlon na siya ay anak ni Rosario Zuniga, ginamit siya nito. Tuwing naiisip niya yun, parang kinikilabutan siya. Tahimik na tinitigan ni Zephyr si Sarah ng matagal at tumugon. Papahanap ko na lang tungkol dito. Nang sabihin niya iyon, ang kanyang ugali ay naging mas magaan, mas nakakaunawa at may kaunting lambing. Huminga ng malalim si Sarah. Alam niyang nakalusot na siya sa sitwasyong iyon. Ipinagbigay alam niya dito na nagtaksil siya kay Marlon upang iganti niya ito at upang ipakita kay Zephyr na hindi niya minamahal ang lalaking yon at nananatili lang siya dito para lamang maghiganti. Hinatak siya ni Zephyr at muling tinanong, Nasaan ang singsing na diamante na nasa kamay mo? Nanatili si Sarah sa kanyang mga braso. Bahagyang kumilos ang kanyang mga pilikmata at binuksan ang kanyang kwelyo upang ipakita ang kwintas na nasa loob iyon ng kanyang damit. Sa kwintas, bukod sa simbolo ng pamilya Zuniga, nandoon din ang singsing na ibinigay sa kanya ni Zephyr. Bahagyang nagulat si Zephyr, subalit ngumiti agad. Nais mo bang isuot yan sa leeg mo? Oo, medyo malaki ang singsing at madaling mahulog kapag isinusuot kito sa kamay ko, kaya't nilalagay ko na lang ito sa leeg ko. Mahinahong sabi ni Sarah habang tinitingnan ang singsing sa kanyang leeg. Kung malaki ang singsing, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Nakakunot ang noo na tanong ni Zephyr sa kanya.